Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Tila naging mainit ang naging sagutan ni na Senador Rodante Marcoleta at Senator Ping Lacson sa nangyaring pagdinig ng Senado patungkol sa malawakang anomalya sa flood control project sa buong bansa. Tila pilit kasian niyang inililihis ni Ping Lacson at Tito Soto ang investigasyon para lamang maprotektahan ang umano'y mastermind ng korupsyon na si dating House Speaker Martin Romualdez at kongresistang si Saldico. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Sa nangyaring pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay tila mapapansing wala sa listahan ang kumpanya ng kongresistang si Saldico na Sunwest Incorporated, isa sa mga kumpanyang nakakuha ng may pinakamalaking budget para sa flood control projects. Kaya tanong ngayon ng marami nating mga kababayan, ano kaya ang kinakatakot ni Ping Lacson at Tito Soto sa dating House Speaker na si Martin Romualdez at kongresistang si Saldico, dahil halatang pinagtatakpa lamang umano nila ang mga ito, gayong ang dalawang ito ang itinuturo ng halos lahat ng mga kontraktor sa flood control na mastermind sa malawakang anomalya sa bilyong-bilyong flood control projects na naging dahilan ng lalong pagkalugmok ng maraming Pilipino. At narito, panuorin pa natin ang buong video. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. Chair. This is in regard to the list of invited guests, Mr. Chair. In the last hearing, I intimated my desire to invite also SunWest, considering that it is the company founded by Congressman Saldico, where his name was also very much floated in this hearing. First, it was mentioned in the sworn statement of the Discayas. It was mentioned by Representative Toby Tiangco, and very lately, he was also mentioned by Engineer Alcantara. I intimated that desire in the last hearing, Mr. Chair. And also, I also ask whether Mr. Chavit Singson will be advised during this very hearing, Mr. Chair. I remember Vice Chair Erwin Tulfo confirmed us and said that he will advise you of this request, Mr. Chair. These are all requested. These are all captured in on page 207 of our transcript, Mr. Chair. So I wonder if the committee had made the invitations properly, Mr. Chair. Thank you. Unfortunately, I wasn't informed, Your Honor, but next hearing, we will invite them, definitely. So, thank you. Likewise, Mr. Chair. Sir. Yes, Also, Senator Jenny. administrative, also, if we can invite again Regional Director Palacan, kasi medyo malaki po yung napunta sa Mindoro. If hindi pa siya sungaharap, Panay Bulacan po kasi, malaki-laki rin po yung nailagay doon. I think a total of 40 billion. And also, si Congressman Toby Tiangco, I think his revelations during the first hearing were very revealing. If he can be invited, nahiya po siya pumunta. Sabi niya kasi he was not invited. Baka sabihin, epal siya. But I think he can help pala. Yes, we will also invite him or ilan ba, Jenny? Only one? Ayan, si Toby Tiangco and Panakan and siguro yung mga Yes, taga Mindoro. we'll invite them in the next Thank you, Mr. hearing. Chair. Mr. Chair? Yes, Senator De La Rosa. So, hindi pala ito ang last hearing natin. Meron pa tayong kasunod na hearing. Definitely. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And So- Mr. Chair, lastly, may I confirm if the chairman made an announcement that Mr. Saldico will not be invited? Yes, as you know, you have been a congressman for many years. There's what we call interparliamentary courtesy. We do not invite or summon members of Congress in the same manner that they don't invite senators to their hearings. It is up to the congressmen or senators concerned to appear before their inquiries in aid of legislation. That is a tradition. Yes, Mr. And Chair. that tradition is not accorded to individual members of Congress of either house. It is accorded to the institution. Yes. Is that, yeah. You will, Yeah, but if he is expelled, then we'll invite him. He's no longer a member of Congress. Representative Chanco was not expelled, Mr. Chair, but Yes, but he is when he was voluntarily invited, he is voluntarily appearing before the committee. yes, but there was an invitation. No, we did not extend an invitation to. I was the Representative- one who invited him. Well, I was the chairman. You can speak for yourself. Yes, that's why. He can be invited. There is no violation of interparliamentary. Habang nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM, Mr. DBM,
Puntahan natin yung unprogram na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWH ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriations. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually, sir, the agency ang nagre-request Sino po. nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course, the DPWH. Kaya Mr. nga, Chair. pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The nature, Pwede naman kasing wala na yung program eh. Yun ang ibig ko sabihin eh. yeah. The nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission doon sa sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We being the NEP, rather the unprogrammed appropriations, Alam na is po a standby namin fund. yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yes. So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yon, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, hindi ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the, Hindi of nga, course, the NEP pabayaan is mo being na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa'yo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito ay excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob. Ito yung ipinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila. Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na programs kaysa sa program. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing, at saka mayroon lang nasa DEP. The unprogram, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because the nature of its fund, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Ang kaso nga, yung mga proponents, ito ang tinatarget. Di ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa Yun nga yung hinahanap yun. natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Sa Chair. isang araw, pumunta rito si Representative Toby Chanco, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo? Sims ka ba? Merong Diskaya, meron kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang, ano ba? Yes. Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating... We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay
makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson, Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang, kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat ng saloobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun, alas 2 ngayong hapon, si Justice Secretary, kinuha lang yung sinumpaang salaysay ni Mr. Alcantara. They will see. definitely be back here by 2 o'clock. Sana may makabalik naman siya. Kasi ang isang isusunod ko sana na isang prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa. Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity. Na si Bryce Hernandez nga ay, di ba Bryce, nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, Your Honor. At ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang banggitin o sansalain ang ating Senate President nung nakaraang pagdinig at ating chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent yung sinasabi ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko sapagkat yun lang ang paraan na nasa batas. At ako pa'y napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung witness protection program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po wala na, ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po applicable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity na sa ibang bansa po ginagawa, yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong ipaalala para hindi po tayo nami-mislead. Kasi, kamukha na si Bryce. Naniwala si Bryce eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that was not been validly granted. Senator Marcoleta, I think you can raise that opinion or idea later when Senator Soto will be here and the chairman, Senator Lacson. I believe they can properly answer Yes. your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think I will have to bring this in the Senate floor this afternoon, Mr. Chair. I'm a little bit worried about the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having without defining the limits, the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doctrina on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po makompromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall, not in this committee, kung paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers. Parang kailangan, gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigan Bayan. Paano sila magiging independent kung lahat na lang ng pinupuntahan nila? I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.